Napatitig si Berev sa matayog at asul na pader ng syudad. Matapos ang 1 taon at kalahati, sa wakas ay nakabalik na siya sa kabisera. Dahan-daang dumaong ang sementong barko, at sina Berev at Kyle ay tinahak ang pamilyar na mga kalye patungo sa palasyo. Puno ng kagalakan si Berev. Gaya ng inaasahan, natalo ng ika-4 na prinsipe si Timothy ng malinis at walang kahirap-hirap. Muli nitong pinatunayan na walang makakapantay sa makapangyarihang hukbo ng Panginoon ng kanlurang teritoryo. At ngayon, si Roland na ang hari. Pagdating sa opisina ni Berev, malakas niyang sinabi, "Kamahalan." Ngunit nang malaman niyang hindi pa opisyal na nakoronahan si Roland at hindi pa niya ipinahayag ang kanyang paghahari sa buong kaharian, nabalisa si Berev. Matapos kumonsulta sa mga ministro, nalaman ni Roland na ang isang kumpletong seremonya ng koronasyon ay aabutin ng ilang buwan upang maghanda. Kailangang magpadala ng mga imbitasyon sa simbahan at sa ibang kaharian. At pagdating lamang ng kanilang mga envoy ay maaaring magsimula ang seremonya. Kahit hindi kasama ang simbahan, ang kaharian ng Neverwinter, at ang kaharian ng Wolfheart, ang pagpapadala ng mensahe sa kaharian ay aabuti ng higit sa 1 buwan. Ito ay lubhang makakahadlang sa mga layunin ng pag-atake sa Tagsibol. Sa puntong ito, wala nang masabi pa si Berev. Tumingin si Roland kay Kyle, umaasang makakakuha siya ng talento mula sa asosasyon ng mga alkaimista sa kabisera. Ngumiti siya at tinanong si Kyle kung makakatulong sa kanya ang kanilang punong alkaimista. Tumawa si Kyle at sinabi, "Oo naman." Dahil sa mga naganap kamakailan sa kabisera, lalong nabalisa si Bernard, ang punong alkaimista ng kabisera. Kahit na unti-unting bumalik ang katahimikan sa kabisera, hindi pa rin dinalaw ng ika-4 na prinsipe ang asosasyon ng mga alkaimista. Sa halip, pumunta muna siya sa Astronomical Observatory. Parang isang masamang palatandaan ito. Bigla, isang disipulo ang tumakbo papalapit sa punong alkaimista, at sumigaw, "Narito na ang kamahalan." Biglang napunta ang tingin ng lahat sa disipulo. Tinuro ng disipulo ang langit at sinabi, mula sa itaas. Isang malaking hot air balloon ang bumaba, at lumapag sa gitna ng asosasyon ng mga alkaimista. Isang alkaimista na nakatayo sa tabi ni Bernard ang nagkomento, "Ito siguro ang gamit ng ika-4 na prinsipe para pumunta sa Astronomical Observatory." Bulong ni Bernard, sinabi niyang okay lang na tawagin nila siyang prinsipe sa pribado. Pero dapat silang magpakita ng tamang respeto sa panahon ng formal na pagpapakilala. Nang lumapag ang hot air balloon sa lupa, lumabas sina Roland, Kyle, at Nightingale. Pinangunahan ng 3 punong alkaimista, lahat ng alkaimista ay yumuko ng sabay-sabay upang salubungin ang pagdating ni Roland. Ngumiti si Roland, naalala ang mga kwento mula sa kanyang pagkabata tungkol sa sikat na asosasyon ng mga alkaimista. Mula sa kristal na salamin hanggang sa pabango, ang kanilang mga alchemical na produkto ay labis na hinahangad, at na-export pa hanggang sa malayong fjord. Sinabi ni Roland sa 3 punong alkaimista na pagdating niya sa bayan sa hangganan, nagtayo rin siya ng isang workshop ng alchemy. Nang marinig ito, halos mapatawa ang 3 punong alkaimista. Pilit nilang pinipigilan ang kanilang tawa, at ang kanilang mga ekspresyon ay para bang hindi sila naniniwala. Ang pagtatayo ng isang workshop ng alchemy ay parang pag-iimbak ng katumbas na timbang ng ginto, sarkastiko niyang komento. Sumagot si Roland nang walang pakialam, "Ganoon ba?" Gayunpaman, hindi gaanong namuhunan si Roland ng ginto. Alam ng lahat kung gaano katuyot ang bayan sa hangganan. Noong una, ilang kahoy na shed lang ang naitayo ni Roland bilang mga silid para sa mga alkaimista. Ngayon, lumaki na sila at ngayon ay maraming produkto ang kanilang ginagawa, kasama na ang salamin at pabango. Idinagdag niya ng walang pakialam, curious si Roland, saan ginagastos ng asosasyon ng mga alkaimista ang lahat ng gintong kanilang kinokonsumo bawat taon. Lumubog ang puso ni Bernard habang naunawaan niya ang ibig sabihin ni Roland. Tinuro ni Roland ang punong alkaimista. Tinuro ni Roland si Kyle, ito ang punong alkaimista ng bayan sa hangganan. Si Kyle ang magsusuri sa mga nagawa ng asosasyon ng mga alkaimista ng kabisera. Kung wala namang mga makabagong produkto sa mga nakaraang taon, iniisip ni Roland na mas mabuting isara na lang ang asosasyon. Pagkatapos ng lahat, kakatapos lang natin ng gyera at maraming kalye at tirahan ang nangangailangan ng ginto para sa pagkukumpuni. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga alkaimista.
Si Bernard, na pinipigilan ng dalawang galit na punong alkemista, ay nagsabi, hindi ko sigurado kung kaya ko ito. Tumingin si Roland sa dalawang galit na punong alkemista, at nagmamadaling sinabi, limitado ang kaalaman ni Roland sa alchemy, kaya malamang na naliligaw siya. Malawak at magkakaiba ang sining ng alchemy, ang bawat formula ay kumakatawan sa isang bagong tagumpay. Walang sino mang makakapagsabi na ang tagumpay ng isang partikular na reaksyon ay walang kabuluhan, at ang halaga nito ay hindi maaaring sukatin lamang sa ginto. Tumingin si Roland kay Kyle, na sumagot, ang asosasyon ng mga alkemista ay nagsasalita sa ganitong paraan dahil ang kanilang pag-unawa ay hindi pa sapat. Ang pag-unawa sa alchemy ay mababaw lamang. Si Kyle ay handang ipakita kay Roland na ang kanilang mga formula ay wala ng bago, at kung ang kanilang mga resulta ay may anumang paggamit ay natukoy na. Nang marinig ang mga salita ni Kyle, masama ang tingin ng alkemista sa kanya. Kinagat ni Bernard ang kanyang ngipin. Kahit nagalit siya, ang kanyang pagtingin kay Kyle ay wala ng iba kundi isang baliw. Sa kanyang puso, mayroon ng plano si Bernard kung maipapakita niya ang isang formula na hindi maintindihan ni Kyle. Mapapatunayan niyang nagdaraya si Kyle sa hari. Mapangahas na lumakad si Kyle palapit, hinamon ang tatlong pangunahing alkemista na ipakita ang kanilang mga sangkap, at huhulaan niya ang magiging resulta ng alkemaya. Mabilis silang pumasok sa laboratorio kung saan nakalatag ang iba't ibang materyales at isang blankong papel sa isang mesa. Sinulyapan ni Kyle ang mga ito, bahagyang nagulat, hindi niya inaasahan na matutuklasan ng asosasyon ng mga alkemista ang dual-stone acid method. Tama niyang sinabi na ang magiging resulta ay ilang solidong bagay at isang acid na maaaring kamakalawang ng metal. Habang sinasagot, nagsulat siya ng serye ng mga kemikal na formula sa papel. Pumutla ang mukha ng isa sa mga pangunahing alkemista, umamin na tama si Kyle. Nagbulungan ang mga nakamasid na alkemista, nagtataka kung paano agad nasagot ni Kyle ang formula na ipinakita ng unang pangunahing alkemista. Pinagsawalang bahala ito ni Bernard, sinabing swerte lang ito. May dalawa pang tanong. Sa pangalawang problema, sinulyapan lang ni Kyle ang mga materyales at nakita ang isang bitag. Alam niyang ito ay isang reaksyon ng iron sulfate sa isang copper strip. Sinabi niya na kung masyadong mababa ang acid content, hindi maaaring magpatuloy ang reaksyon. Kung mataas ang konsentrasyon, ang pagpainit nito ay magiging asul ang likido, at may mga bulan na iangat. Kinuha ni Kyle ang bote, bahagyang iniling. Napansin niya ang puting solidong nalubog sa tubig, at sinabi, ang sangkap na ito ay medyo bihira. Kung may iwan sa hangin, maaari itong kusang masunog, at maglalabas ng puting usok. At mag-iiwan ng puting solid. Lubos na nagulat si Bernard. Ang bilang ng mga taong nakakita sa solidong iyon ay marahil hindi lalampas sa 10. Hindi niya akalain na alam ito ni Kyle. Agad na nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang bambahin si Kyle ng mga tanong. Sa sorpresa ni Bernard, mabilis na nagbago ang atmosfera sa bulwagan. Ang galit ng mga alkemista ay napalitan ng gabay, at ang kanilang saloobin ay naging mas magalang. Noon napagtanto ni Bernard na si Kyle ay itinuturing na isa sa mga pangunahing alkemista sa paningin ng lahat. Isang kalbong pangunahing alkemista sa karamihan ang malakas na pamatok sa isang mesa, pinatahimik ang lahat. Sinabi niya, ang mga ito ay mga formula lamang na matagal nang nauunawaan ng Alchemist Association, malakas niyang idineklara. Kung talagang alam ni Kyle ang lahat ng formula na parang likod ng kanyang kamay, ipakita niya ang isa na wala pang nakakakita sa kanila. Marahil, ang pinakamataas na hangarin ng alkemaya. Matagal nang nauunawaan ng Alchemist Association na si Kyle ang pangunahing alkemista sa paningin ng lahat. Nadama ng mga alkemista na ang ganitong gawa ay imposible. Ngunit sa pagkamangha ng lahat, bahagyang ngumiti si Kyle. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga miyembro ng Alchemist Association. Mapangahas na sinabi ni Kyle, kung gusto ba nilang makita ang pagbabago ng bato sa ginto. Isang pangunahing alkemista ang lumingon kay Kyle, na uutol, talaga bang magagawa yon? Tumahimik ang bulwagan at sabik na marinig ang sagot ng lahat. Umiling si Kyle, ang tinatawag na Philosopher's Stone, ayon sa alamat sa mga alkemista, ay maaaring maging anumang bagay. Sinasabi na ito ay isang kathang-isip lamang ng mga sinaunang alkemista na naghahanap ng mga shortcut.
Ang ipapakita ni Kyle sa kanila ay ang tunay na misteryo ng mundo. Kinuha niya ang isang glass tube mula sa kanyang supot, ipinakita ito ng malaki. Humingi siya ng isang basong malinis na tubig sa isang kabataang lalaki sa malapit. Napuno ng bulungan ang silid. Kinilala nila ang transparent, walang depektong kulay ng tubo, kinilala ito bilang high-quality crystal glass. Kumuha si Kyle ng isang bloke ng melantorite mula sa mesa at binasag ang isang dulo ng tubo sa mga piraso, nagdulot ng mga paghihinayang mula sa mga nakamasid. Hindi nila mapaniwalaan na babasagin lang ni Kyle ang high-quality crystal glass na iyon. Pagkatapos ay humingi siya ng 2 lead rod. Isa sa mga pinuno ang pumihil kay Kyle. Nagpahayag na dahil ito ay isang alchemical na reaksyon, hindi mahalaga kung sino ang gagawa nito. Nagmumungkahi na maaaring may ilang pandarayang pang street performer na nangyayari. Dapat silang mag-ingat. Hindi natinag si Kyle, at ngumiti. Pumapayag na ang huling hakbang, ay gagawin ng isang alchemista o isang apprentice. Ay magbubunga ng parehong resulta. Nagboluntaryo si Bernard na magpatuloy. Inutusan ni Kyle si Bernard na magsuot ng guantes at face shield. Hawak ang isang rod, maingat na inilagay ito ni Bernard sa tasa. Sa kanyang pagkamangha, isang gintong kulay ang lumitaw sa ibabaw ng lead rod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. May sumigaw, iyon ay ginto. Ang kalbong pinuno na hindi makapaniwala ay nagsabi, maaaring tanso lamang iyon. Imposibleng malaman ni Kyle ang paraan upang baguhin ang mga metal sa ginto. Kung hindi, maaaring binili ni Kyle ang buong Grey Castle gamit ang walang katapusang ginto. Sa halip na maging pangunahing alchemist lamang para sa isang Panginoong bayan sa hangganan. Umiling si Kyle, hindi niya pinili ang landas na ito para sa ginto o kayamanan, kundi para maunawaan ang mundong ito. Kung may naniniwala sa iba, maaari nilang isagawa ang mga eksperimento. Tiyak na makikilala ng mga pangunahing alchemista ng Royal Capital ang pagitan ng tanso at ginto. Ngunit ang kasunod na pagpapatunay ay walang sorpresa. Ang mga gintong hibla mula sa lid ang rod ay kiniskis, inilagay sa isang pinggan, at tinunaw sa apoy, nagsasama-sama sa isang bukol. Malinaw, hindi ito tanso, tunay na ginto ito. Isang pakiramdam ng pamilyar ang tumama kay Bernard habang tinitingnan niya si Kyle. Nag-overlap ang mga alaala mula 30 taon na ang nakalilipas. Isang batang Kyle ang tinanggihan ni Bernard sa pagsali sa Royal Capital's Alchemist Association. Bumalik si Kyle sa Crimson Water City upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, natuklasan ang kanyang ikalawang alchemical na formula nang siya ay magtatlumpu. 6 na taon makalipas, siya ay naging pangunahing alchemista ng Crimson Water City. Sa buong panahong ito, nakita ni Kyle ang Royal Capital's Alchemist Association bilang isang kakompetensya, kahit na hindi nila itinuring ang Crimson Water City bilang isang kakompetensya. Si Roland, mula sa malayong bayan sa hangganan ng kalaunan ay lumapit kay Kyle. Pagbubukas ng mga bagong pinto para sa kanya. Habang ang mga apprentice ay nagkukumpulan sa paligid ni Kyle, binobomba siya ng mga tanong tungkol sa tunay na ginto sa kanilang harapan, itinaas ni Kyle ang kanyang kamay upang patahimikin ang ingay. Ipinaliwanag niya na ang kanilang nasaksihan ay mula sa isang sinaunang aklat. Naglalaman ito ng lahat ng posibleng formula ng alchemy at nagpahayag ng mga misteryo ng komposisyon ng universo. Sa pamamagitan nito, idineklara ni Kyle, maaari nilang mahulaan ang mga formula ng alchemy na hindi pa nila nakikita, kabilang ang pagbabago ng metal sa ginto. Kung susundin nila si Kyle sa Western Territory, nangako si Kyle na tuturuan niya silang lahat. Pagbalik sa palasyo, ipinahayag ni Kyle ang kanyang pagnanais na bumalik sa bayan sa hangganan. Habang humihigop ng kanyang tsaa, sinabi ni Roland na makakahanap si Kyle ng pinakamagandang aliwan dito, kung aalis siya ngayon, baka hindi na siya makabalik sa mahabang panahon. Mahigpit na sumagot si Kyle, hindi siya katulad ni kanyang kamahalan na si Roland. Hindi niya nais na mag-iwan ng anumang natitirang koneksyon dito. Marami pang dapat gawin sa laboratorio at pabrika ng kemikal. Nakaramdam si Roland ng kaunting pagkabalisa sa sagot. Mula nang maging matatag ang sitwasyon sa lungsod, lahat ng bagay ay naging nakakabaliw. Una, narinig niya ang maraming babaeng nag-aangkin na sila ang kanyang mga kasintahan, at kalaunan, lumitaw pa ang mga di umano'y mga anak. Alam niyang mga alingaw lamang ito,
ngunit ang problema ay ang kanyang dating reputasyon ay sobrang sira na marami ang maniniwala kahit sa mga pinaka-imposibleng kwento. Sinabi ni Roland kay Kyle na aayusin niya ang isang steamship upang ihatid siya pabalik sa Western Territory bukas. Pagkatapos ng isang magalang na pagyuko, umalis si Kyle. Gayunpaman, nakaramdam ng kagalakan si Roland. Alam niyang dadalhin ni Kyle ang maraming alkmista sa Western Territory. Lumabas si Nightingale mula sa mist, nang aasar na tinanong si Roland kung ang kanyang kaligayahan ay dahil kina Miss Bird at Lady Roseph. Halos masamid si Roland sa kanyang tsaa, pinagtatawanan ito at ipinaliwanag na ang kanyang kagalakan ay dahil sa 320 alkamistang handang maglakbay sa Western Territory. Ang mga bihasang individual na ito, kahit kaunting pagsasanay lamang, ay magiging mahalagang asset kapwa sa kanya at sa Western Territory. Sinuri ni Roland ang listahan, tumatawa habang napansin ang huling ilang pangalan. Ang mga pangalan ng 3 pangunahing alkmista mula sa Alchemist Association ay naroon din. Hindi sila tinanggihan ni Kyle. Bago umalis, sinabi ni Kyle kay Roland na nakuha na niya ang nararapat sa kanya. Alam ang alitan sa pagitan ni Kyle at ng Royal Alchemist Association. Inakala ni Roland na hahanap si Kyle ng malupit na paghihiganti. Ngunit, sa kanyang sorpresa, pinili ni Kyle na huwag magtanim ng sama ng loob. Matapos makamit ang pagkilala na nararapat sa kanya, tinanggap ni Kyle sina Bernard at ang 2 iba pang pangunahing alkmista sa lungsod ng Neverwinter. Napuno ng init ang puso ni Roland. Sa kabila ng mahihirap na panahon, mayroon pa ring mga individual na matatag na naglalakad sa tamang landas. Hanggat nasa kanyang teritoryo sila, tiyak na yumayabong ang kaharian. Sinabi ni Roland na oras na upang bumalik. Tinatanong ni Nightingale, may nangyari ba sa Neverwinter? Umiling si Roland, inihayag na sina Honey at Lian ay papabalik na. Ang boses ni Nightingale ay tila medyo malungkot sa ilang kadahilanan habang iminungkahi niya, hindi na kailangan ng isang malaking pagtitipon para sa pagbabalik. Maaari nilang ipakuha sila kay Lightning at Maggie dito. Mas mabilis sila kaysa sa hot air balloon at makararating sa Royal Capital sa loob ng isang araw. Sumagot si Roland ng may kagalakan, ngunit binanggit sa liham na nagpadala si Tilly ng ilang bagong mangkukulam. Ang malawak na karagatan ay bumalik sa karaniwang asul na kulay nito. Pinanood ni Captain Jack ang kanyang barko, habang ang mga mandaragat ay sumigaw ng mga utos at hinayla ang makapal na lubad, unti-unting inilalabas ang mga layag. Sa hindi mahuhulaan na panahon ng dagat, ang gawain ito ng pagtaas at pagbaba ng mga layag ay nangyayari ng maraming beses araw-araw. Naisip niya kung gaano kadali ang buhay kung mayroon siyang isa sa mga barkong iyon mula sa bayan sa hangganan na hindi kailangan ng mga layag para mag-navigate. Binanggit ng mga mangkukulam na maaari siyang bumili ng isa. Humithit ng malalim sa kanyang pipe, na puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Narinig niya mula sa mga mangangalakal na ang isang steamship ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 ginto, kaya't kahit ibenta siya ay hindi pa sapat. Dagdag pa ni Breeze na sa Sleeping Curse, ang sahod ni Lian ay kinakalkula sa daan-daang ginto. Noong huling pagkakataon, isinasaalang-alang pa nga ng matabang mangangalakal na kunin siya sa mahabang panahon sa mahigit 1,000 ginto. Kung ang halaga lang ni Lian ay ganoon, isipin ang halaga nilang 4 na magkakasama. Naiinis si Lian, sinasabing ang mangangalakal na iyon ay kakilakilabot. Huwag na ulit banggitin ang pangalan niya, niyakap siya ni Breeze, tumatawa ng mahina, nagbibiro lang siya, paano niya maiisip na ibenta si Lian. Dagdag ni Honey na nang marinig ni Lady Tilly ang tungkol dito, partikular na nakipag-ayos siya sa mga asosasyon ng mangangalakal upang matiyak na hindi na mangyayari ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Humithit si Captain Jack ng isang singsing ng usok, pinagmamasdan ang pagkakaisa ng grupo. Tinanong niya, mukhang hindi masyadong nakikipag-usap ang dalawa sa kanila. Tumutukoy sa 2 ibang bruha, may maikling katahimikan sa trio. Pagkatapos ng isang sandali, sa wakas ay sinabi ni Breeze, sila ay orihinal na mga bruha mula sa Bloodfong Association ng Wolfshort Kingdom. Mas sinuportahan nila si Heidi Morgan kaysa kay Lady Tilly. Hinimas ni Captain Jack ang kanyang baba, nag-iisip. Ang pangalang Morgan ay pag-aari ng pamilya royal ng Wolfheart. Mukhang napagtanto niya ang isang bagay at nagpas siyang huwag ng pilitin pa. Pagbalik sa Slandering Island, tinatanong ni Ash, habang yakap si Tilly,
Kung ang pagpapadala kina Effie at Shadowfeather sa bayan sa hangganan ay isang kahilingan na ginawa ni Heidi Morgan. Inilapag ni Tilly ang kanyang pluma at sumandal ng comfortable. Ayaw ni Heidi na maging tanging punto ng contact si Tilly sa mga lakas sa labas, at wala namang dahilan si Tilly para tanggihan siya. Medyo naiinis si Ash at sinabi kay Tilly na kapatid niya si Roland. Ano ang nagpapaisip kay Heidi na kaya niyang hawakan ang parehong lugar tulad ni Tilly? Tumawa si Tilly at umiling, dahil si Heidi ay miyembro rin ng pamilya royal. Mas mataas ang katayuan, mas manipis ang mga ugnayan ng pagkakamag-anak. Ganoon din sa anumang kaharian. Alam na alam ito ni Heidi, kaya niya ginawa ang desisyong ito. Napagtanto ni Ash ang intensyon ni Heidi noon, malinaw ang plano ni Heidi. Gusto niyang makipagkumpetensya kay Tilly para sa suporta ni Roland. Minsan ay nabanggit ni Camilla na noong wala si Tilly, hinamon ni Heidi ang doktrina ni Tilly tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga mangkukulam sa Slumbering Island. Ang mabuting kalikasan at pagtitiis lamang ni Tilly ang nakakuha ng tiwala ng mga mangkukulam na nagdusa sa ilalim ng pang-aapi ng simbahan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaaring magkamali ang isang tao sa kabaitan at kahinaan at itulak ang mga hangganan ng tiwala. Kung may manggahas na makagambala sa kapayapaan, walang duda na hindi sila patatawarin ni Ash. Naniniwala si Ash na maaaring pinakamahusay na magkaroon ng pag-uusap kay Heidi. Pero bago pa siya makaalis hinawakan ni Tilly ang braso niya, tumingin sa mga mata ni Ash. Sinasabi sa kanya na wala siyang dahilan upang tanggihan si Heidi. Ang Slumbering Island ay tahanan ng lahat. Lahat ng mangkukulam dito ay malayang mamamayan. Hanggat ang kanilang mga aksyon ay hindi nagbabanta sa kaligtasan at kapayapaan ng Slumbering Island, hindi sila pipigilan ni Tilly. Tumigil siya at sinabi, hindi naman masamang ideya ang pagpapadala sa kanila sa Western Territory. Tumingin si Ash kay Tilly na may pagkalito. Tinanong ni Tilly si Ash kung naitanong niya ba kung bakit noong una. Ang mga blood-funged witches ay hindi naiiba sa ibang mga mangkukulam, ngunit ngayon ay nagsisimula silang manindigan. Karamihan sa mga mangkukulam mula sa blood-funged ay mga combat witches. Ang panghuhuli ng simbahan ng mga mangkukulam ang nagtulak sa kanila upang magkaisa para mabuhay. Ngunit ngayon, dahil sa tuluyang pagkawasak ng mga simbahan sa fjord, nakamit ng Slumbering Island ang mas nakaka-relax na kapaligiran, at ang damdamin at opinyon ng mga tao ay natural na nagsimulang magbago. Ito ay isang normal na kababalaghan. Dahan-daang tumayo si Tilly, binibigyang diin na ang pagsupil lamang ay hindi ang sagot. Para magtulungan ang lahat tulad ng dati, kailangan nila ng isang makapangyarihang kaaway. Marahil ang mga demonyo, ang nakakapangilabot na pagkatalo ng Federation 400 taon na ang nakalilipas. At ang paparating na ikatlong digmaang banal. Lahat ng mga kaganapan na ito, kung mauunawaan ito ni Heidi ng personal maaaring magkaisa ang mga mangkukulam. Mas mauunawaan niya ito kay Roland kaysa sa simpleng pakikinig kay Tilly. At sa bayan sa hangganan, mas marami pa ang kanilang masasaksihan bukod pa rito. Binuksan ni Tilly ang pinto at tumingin sa labas, ipinaliwanag na sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa bayan sa hangganan. Makikita nila kung paano ang mga dimandirigmang mangkukulam ay maaari ring gampanan ng isang hindi mapapalitan na papel. At saksihan kung paano ang mga ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng mga kakayahang maihahalin tulad sa mga mandirigmang mangkukulam. At makita ang kamangha-manghang mga epekto na nabubuo kapag nagkakaisa ang lahat. Tulad ng pintong ito, sa pamamagitan lamang ng pagtulak nito ay makikita nila ang malawak na mundo. Sa bayan sa hangganan, tinapik ni Anna si Roland na katabi niya, sinasabing oras na para bumangon. Lumingon si Roland at hinayla siya sa kanyang mga bisig, sinasabi kay Anna na maghintay pa ng kaunti. Pagkatapos nilang bumalik sa lungsod ng Neverwinter mula sa kabisera, buong gabi silang nagkasama. Ang maikling paghihiwalay ay nagpulala pa sa kanilang pagtatagpo, na naging dahilan ng kanilang pagsasama buong araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, na-miss ni Anna ang kanyang magic practice session. Hindi dahil ayaw niyang dumalo, kundi dahil hindi siya pinayagan ni Roland na umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, itinulak niya si Roland palayo, paalala sa kanya na malapit nang bumalik sina Wendy at ang iba pa. Dahil sa pagdating ng mga bagong mangkukulam, dapat maghanda si Roland. Mahinang tumanggaw si Roland,
At pagkatapos ay bumaba ng kama. Nagbihis silang dalawa at ang tubig sa palanggana sa mesa ay malamig na. Ginamit ni Ana ang kanyang kakayahan upang painitan ito ng kaunti. Nagsimulang pumasok ang mga mangkukulam sa pangunahing bulwagan ng kastilyo, at sumali sa kanila si Roland. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha, sina Lynn, Honey, at Breeze kasama ang dalawang hindi pamilyar na mukha. Si Breeze ang unang nagsalita, binabati si Roland sa pagiging hari ng Grey Castle. Tumawa si Roland, binabanggit na hindi pa siya nagkaroon ng koronasyon, kaya katanggap-tanggap ang pagtawag sa kanya sa lumang paraan. Pinahayag ni Roland ang kanyang pagbati at umaasang masiyahan sila sa bayan. Yumuko si Breeze bilang paggalang. Yumuko rin sina Lynn at Honey, habang ang dalawang mangkukulam ay nagbigay ng simpleng pagbati sa dibdib ngunit may maingat na ekspresyon. Binanggit ni Honey ang mga scarf na ibinigay ni Roland sa kanila noong huling pagbisita nila. Kinutya niya na sinusuot ni Lynn ang kanya araw-araw at gusto niyang personal na pasalamatan si Roland. Agad na mula si Lynn at nahihiyang sinabi, "Maraming salamat po, Lord Roland." Ngumiti si Roland, sinasabi kay Lynn, hindi na kailangan ng ganoong formalidad. Hindi gaanong nagbago ang mga bagay mula nang umalis siya. Lumapit si Wendy para yakapin sina Lynn at Honey, sinasabi na magkapatid pa rin sila sa puso. Medyo nag-aalangan sina Evelyn at Candle nang tingnan nila ang dalawang bagong mangkukulam. Pagkatapos ng piging, pinatawag ni Roland ang tatlo sa kanila at si Wendy sa kanyang opisina. Mula ng pagdating nila sa kastilyo, nagtataka si Roland sa isang bagay. Gusto niyang maunawaan ang higit pa tungkol sa dalawang pinangalanang Ivy at Shadowfeather. Hindi ba sila galing din sa Slumbering Isle? Ipinaliwanag ni Breeze ang kanilang pinagmulan. At naintindihan ni Roland na ang mga mangkukulam mula sa Slumbering Island ay may iba't ibang mga samahang pang-organisasyon na nagpapaliwanag sa kanilang halatang hindi pagkilala sa isa't isa. Sinabi ni Breeze na magagamit ni Ivy ang kanyang magic upang tumawag ng mga hola na kayang bitagin ng mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Kahit na si Ash, kung hindi niya suot ang Judgment Stone, ay mahihirapan makatakas kung nakakulong. Hindi isang combat witch si Shadowfeather, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay kakaiba. Anumang hawakan niya ay magiging malagkit. Kapag nabond, hindi maaaring paghiwalayin ang mga bagay hanggang sa mawala ang kanyang magic. Si Roland, na may ekspresyon ng pagkamangha, ay nagkomento, ang ganoong mga kakayahan ay dapat na maging kapaki-pakinabang. Paano napapayag ng mangkukulam na iyon mula sa kaharian ng Wolfheart, si Heidi Morgan, na ipadala ang isang taong may ganoong kakayahan sa bayan sa hangganan? Sinabi ni Breeze, ang mga miyembro ng Bloodfong Association ay napakalakas. Hindi lamang maraming combat witch, ngunit ang natitirang mga non-combat witch ay mayroon ding natitirang mga kakayahan. Gayun din, ayaw niyang aminin ito, ngunit ang mabilis na pag-unlad ng Slumbering Island ay malaki ang utang sa kanila. Gayunpaman, palagi nilang iniisip ang kanilang sarili bilang superior at madalas na binubuli ang ibang mga mangkukulam na may mas mahina na kakayahan. Kung hindi dahil sa malakas na pag-unawa ni Lady Tilly, ang bilang ng mga mangkukulam papunta sa fjords ay mababawasan ng kalahati o higit pa. Ang paghahayag na ito ay nakatulong kay Roland na maunawaan ang kakaibang pag-uugali na kanyang naobserbahan kina Evelyn at Candle nang sila ay kasama ng mga mangkukulam ng Bloodfong. Ngunit ang nakapagtataka sa kanya ay kung bakit pinadala ni Tilly ang mga combat witch, lalo na noong natapos na ang buwan ng mga demonyo. Sa pagninilay-nilay sa liham na ipinadala ni Tilly sa kanya, naalala ni Roland ang isang partikular na sinaunang aklat at isang larawan ng mga demonyo. Mayroon ding iba't ibang magic stone. Nagsimulang magkaroon ng ideya sa kanyang isip. Maaari ba? Napaisip si Roland. Bagamat may malaking panganib, malaki rin ang potensyal na gantimpala. Napansin ni Nightingale ang malalim na pag-iisip ni Roland, at malumanay na hinaplos ang kanyang ulo at tinanong. Ano ang nasa isip ni Roland? Nagkaroon ng malamig na pawis sa noo ni Roland at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan. Naiiwan ni Tilly ang isang napakahalagang desisyon sa kanya. Lahat ay tumingin kay Roland. Nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin? Si Roland, na may kabigatan sa bawat salita, ay nagpahayag, sila ang makakahuli sa mga demonyo.
Kinabukasan, dinala ni Roland ang mga mangkukulam sa kagubatan sa likod ng kastilyo. Si Shadow Feather ang unang sumubok. Ikinabot niya ang ilang malalaking bato. Sinabi ni Nightingale na kahanga-hanga ang kontrol ni Shadow Feather sa kanyang magic powers at ang kanyang pagkonsumo ng magic ay minimal. Kahit si Axe ay hindi makalabas sa mga magkakabit na bato gamit ang kanyang buong lakas. Tinanong ni Roland kung gaano katagal niya kayang mapanatili ang kanyang magic sa pinakamalakas. Sinabi ni Shadow Feather na kung tungkol lang sa pagdikit ng ordinaryong bato gamit ang kanyang buong magic. Maaari itong tumagal ng maraming dekada, kahit na hindi pa niya talaga nasubukan ang limitasyong ito. Ang pinakamahalagang bagay na nabond niya ay isang bahagi ng seawall sa Slumbering Island. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang pahiwatig ng pagmamalaki ang lumitaw sa kanyang karaniwang mahigpit na mukha. Naalala niya nang may isang mataas na alon, ang isang bahagi ng seawall na tumaas sa Slumbering Island ay may malaking bitik. Sa kasamaang palad, si Lion ay wala sa isla noong panahong iyon. Ginawa ni Shadow Feather ang buong bitik sa isang malagkit na bono, at sa pamamagitan ng pagpupuno nito ng bato gamit ang abaka at mga piraso ng bato, na pinigilan ang papasok na tubig dagat. Kung wala ang pag-aayos na ito, ang pader ay hindi magtatagal. Hanggang sa susunod na mataas na alon. Sa kanyang pagkukwento ng pangyayari, parang hinihintay ni Shadow Feather ang papuri ni Roland. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon, sinabing, "Well done." Nang marinig ang pagsang-ayon, bumalik ang ekspresyon ni Shadow Feather sa kanyang karaniwang kalmado. Ang susunod na mangkukulam na susubukan ay si Breeze. Kahit nakilala na niya si Roland noong nakaraang pagbisita niya sa Western Region, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong manatili. Masayang ibinahagi ni Breeze ang kanyang tuwa sa pagkakataong muling bisitahin ang Western Region. Ngumiti si Roland at sumagot, umaasa siyang mag-e-enjoy si Breeze sa City of Neverwinter at mabawi ang mga bagay na hindi niya nagawa noong nakaraang pagbisita. Maaari mong tanungin si Wendy kung mayroon kang mga kahilingan. Ang kapangyarihan ni Breeze ay ang pagkontrol sa isang domain. Ang sinumang pumasok sa loob ng 5 metro sa paligid niya ay mapipilitang kumilos ayon sa kanyang kalooban. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at biglang nagsimulang sumayaw sina Carter at Axe. Sinabi ni Breeze na maaari niyang gamitin ang kapangyarihang ito mga 10 beses sa isang araw. Tumango si Roland, kinikilala na ito ay isang napakalakas na kakayahan sa malapit na labanan. Bukod pa rito, ang domain ay hindi nakikita ng mga mata. Kung makalapit siya sa loob ng 5 metro, makokontrol niya ang kapalaran ng kanilang kalaban. Panghuli, si Ivy. Ang kanyang mahika ay maaaring lumikha ng isang hawla upang agad na maipit ang mga papalapit na kalaban. Maaari rin niyang higpitan ang hawla upang magdulot ng nakamamatay na pinsala. Sa pinakamarami, 2 ang kaya niyang maipit sa kanyang hawla. Mapang-akit niyang tinignan si Nightingale, inaangkin na kahit si Ash ay hindi makatatakas. Iminungkahi niyang subukan ang kanyang kapangyarihan kay Maggie, dahil narinig niyang maaaring mag-transform si Maggie sa isang higanteng halimaw. Nag-isip sandali si Roland at tumango. Lumipad si Maggie at lumapag sa ulo ni Roland, halatang mas mabigat kaysa dati. Ipinaliwanag ni Roland ang pagsubok, ang pag-transform sa isang higanteng halimaw upang makita kung makakatakas siya sa mahikal na hola ni Ivy. Masayang tumango si Maggie at pumayag. Sa isang talon, nag-transform si Maggie sa isang napakalaking nilalang. Ang malaking katawan nito ay natatakpan ng araw. Napansin ni Roland na parang mas malaki siya kaysa sa kanyang unang pag-transform. Ngumisi si Ivy at inilahad ang kanyang kanang kamay. 12 ng purple na sinulid ang lumitaw, mabilis na ikinulong si Maggie. Sa kabila ng pagsisikap ni Maggie na kumawala, nanatiling matatag ang hawla. Tumawa si Maggie at sinabing siya ay talaga namang nakakulong at pinuri ang hola na napakalakas. Napansin ni Roland na ang kakayahang ito ay maaaring makuha ang anumang demonyo na nakasakay sa isang mount. Inutusan ni Roland si Ivy na itigil ang kanyang kakayahan. Biglang kinuyam ni Ivy ang kanyang kamao. Humigpit ang hawla, tinusok ang mga bar nito kay Maggie, dahilan upang sumigaw si Maggie sa sakit. Lahat ay nagmadaling sumugod, hinugot ang kanilang mga armas, at inutusan si Ivy na tumigil, at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Hinuyam ni Ivy ang kanyang mga labi at walang pakialam na tinanggal ang hole gamit ang isang kamay, iniwan si Maggie na nakahandusay.
Sumugod si Lightning kay Ivy ng buong bilis, ininsulto siya dahil sa kanyang ginawa. Habang papalapit na ang kanyang kamao sa mukha ni Ivy, inihagis ni Ivy ang isa pang hola, nakulong si Lightning at itinapon siya palayo. Habang naghahanda si Lightning para sumugod ulit, hamarang si Roland sa harap ni Ivy, itinaas ang kanyang kamay. Sa isang malakas na sampal, lahat ay natigilan. Si Ivy, ang pinakahuling nagulat sa lahat, ay nakatitig kay Roland nang hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang sandali, lumuhad siya, inamin ang kanyang pagkakamali. Galit na galit si Roland. Ayaw niyang itaas ang kanyang kamay laban sa isang babae, ngunit ang makita si Maggie sa lupa ay nag-trigger ng isang instinct, kumilos siya ng hindi nag-iisip, pakiramdam niya ay galit na parang ang kanyang sariling anak ang inaapi. Humingi siya ng paliwanag. Kalmadong sinabi ni Ivy na madalas na nagpapakita ang mga tao ng mas maraming lakas sa mga mapanganib na sitwasyon, gusto niya lang ng mga eksaktong resulta ng pagsubok. Napagpasyahan niya na kahit ang mga ebolusyong non-combat witch ay limitado pa rin, at ang ebolusyon ng kapangyarihan ay hindi makakatumbas sa likas na pagkakaiba. Natigilan si Roland. Sa anong klaseng kapaligiran kaya lumaki ang taong ito para isiping katanggap-tanggap ang pagsakit sa isang kapwa mangkukulam para lamang sa isang pagsubok? Tumingin si Roland kay Maggie, tinanong si Wendy tungkol sa kanyang kalagayan. Puno ng sakit ang puso ni Wendy, inikot niya ang manggas ni Maggie upang ipakita ang malinaw na marka na iniwan ng paghigpit ng hawla. Ibinaon ni Maisie ang kanyang mukha sa mga bisig ni Wendy, ang kanyang boses ay puno ng takot at kalungkutan. Hinayaan ni Ivy ang pag-aalala, sinasabing alam niya ang lakas na ginamit niya at ang mga menor de edad na sugat na iyon ay gagaling sa loob ng isang araw o dalawa para sa isang mangkukulam. Galit na pinutol ni Roland ang kanyang sinabi, hinihingi ang paghingi ng tawad. Tumingin si Ivy sa kanya ng may pagtataka at humingi ng paumanhin ngunit kay Roland lamang. Nang ituro ni Roland si Maggie at iginiit na humingi rin siya ng tawad sa kanya, sa pagkakataong ito, hinagat niya ang kanyang ngipin, ibinaba ang kanyang ulo ngunit nanatiling tahimik, ang kanyang kilos ay malinaw na nagsasabing hindi siya hihingi ng tawad. Nang makita ito, lalong nagalit si Roland. Mukhang mas malala pa ang sitwasyon sa Slumbering Island kaysa sa kanyang iniisip. Kung ganito ang pag-uugali ng mga miyembro ng Bloodfong Association sa kanyang teritoryo, paano pa kaya sa Slumbering Island? Marahil ay mayroong palaging pagtatalo at pagsuway. Ang mas mahalaga, ang isyu ay hindi nakita ni Ivy ang mali sa kanyang mga ginawa. Alam ni Roland na maraming paraan ang maaari niyang gawin upang parusahan siya, ngunit wala itong magagawa upang iwasto ang kanyang maling pag-iisip. Naalala ang layunin ni Tilly sa pagpapadala ng mga mangkukulam dito, huminga siya ng malalim. Matapos ang kanyang pagmamalaki na maging mapagkakatiwala ang kuya na maaaring puntahan ni Tilly, hindi niya basta-bastang paparusahan si Ivy at ibabalik siya sa Slumbering Island. Kung hindi niya matutulungan si Tilly na pakalmayan ang mga alitan sa Slumbering Island, ang pagkakaisa doon ay masisira. Kahit na maaari niyang akitin ang ilang mangkukulam sa kanyang panig, mawawala niya ang tiwala ni Tilly magpakailanman. Upang mapag-isip si Ivy ng kanyang pagkakamali, alam ni Roland na kailangan niyang sirain ang mismong pundasyon ng kanyang pride at paniniwala. Lumamig ang boses ni Roland, hinahamon si Ivy. Tinatanong kung sa tingin niya ay ang pagiging mas malakas kaysa sa iba ay nagbibigay sa kanya ng karapatang baliwalain ang damdamin ng mga itinuturing niyang mahina. Iniisip ba ni Ivy na mas superior siya dahil lang sa isang combat witch siya? Tumitig siya kay Ivy ng matalim, dahilan para makaramdam ito ng hindi pagka-comfortable. Nagpatuloy si Roland, na sinabi na dapat bang bigyan ng mas mataas na pagtingin ng mga combat witch kaysa sa ibang mga witch. Naniniwala ba siya na sa harap ng mga panlabas na banta, mas mahalaga ang mga combat witch para sa kaligtasan ng grupo? Ang ganoong pag-iisip ay kapwa kawawa at nakakatawa. Kung talagang magkakaroon ng laban, ang kanyang labis na pag-asa sa kanyang sariling kapangyarihan ay nagsisiguro na wala siyang pagkakataon. Kumikislap ang mga mata ni Ivy sa galit at hindi paniniwala. Ang boses ni Ivy ay puno ng paghamak. Tinatanong kung naniniwala si Roland na kaya siyang talunin ng isang non-combat witch. Ngumisi si Roland, karamihan sa mga miyembro ng unyon ng mga mangkukulam ay madaling makakagawa nito, kahit na iyong mga hindi pa nagagamit ang kanilang mga kakayahan sa labanan. Pagkatapos ay dahan daw ang lumipat ang kanyang mga mata kay Lightning.
Na pagkatapos ng isang sandali ng pag-realize, ay tumanggo ng bahagya bilang pagsang-ayon. Baliw si Roland, pagtutol ni Ivy nang may pagkainsulto. Iminungkahi ni Roland, hayaan si Maggie na subukan ang kanyang mga kasanayan. Personal na ipapakita ni Maggie kay Ivy na wala siyang karapatang ituring ang sarili na superior sa anumang mangkukulam. Nanlaki ang mga mata ni Ivy sa hindi paniniwala, nahihirapang tanggapin na gusto ni Roland na ang kanyang kalaban ay isang hanggal na kalapati. Ang duel ay nakatakda bukas, idineklara ni Roland. At sa oras na iyon, mauunawaan ni Ivy na hindi siya kasing lakas ng iniisip niya. Pagbalik sa kanilang silid, nakita ni Ivy ang nakahandang pagkain sa kanilang hapagkainan. Maliwanag na hindi sila inaasahang kakain sa pangunahing bulwagan ngayong gabi. Hindi nila inaasahan ito. Akala nila ay magugutom sila at tubig lang ang kanilang iinuman ngayong gabi. Nagduda si Shadowfeather sa pagkain, hinala niya ay mayroong lason ito. Marahil isang uri ng gamot na magdudulot ng walang katapusang pagtatae. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ivy ang isang piraso ng tinapay at kinagat ito. Pinanood siya ni Shadowfeather, nakakunot ang noo, tinatanong kung talagang kailangan niyang gawin ang mga bagay-bagay sa ganitong punto. Maaaring hiniling ni Lady Heidi na suriin nila ang sitwasyon dito, ngunit hindi niya sinabi kay Ivy na gumawa ng eksena sa harap ng prinsipe. Hinawakan ni Ivy ang kanyang namamagang pisngi, naalala ang mga salita ni Lady Heidi tungkol sa mga pinuno na dapat pahalagahan ang mga combat witch. Gayunpaman, ang mga pangyayari ngayon ay labis niyang kinagulat. Ang secular na lord na ito ay tila pantay na tinatrato ang lahat ng mga witch. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang pinakamalaking sorpresa ay si Maggie. Hindi kailanman naisip ni Ivy na ang tila babong ibon, na madalas ay hindi man lang matapos ang kanyang mga pangungusap, ay minamahal ng maraming witch, kasama na ang mismong lord. Nang lumitaw si Maggie, ang mga ngiti ng mga nakapaligid sa kanya ay mga ngiti ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi kailanman naisip ni Ivy na ang tila babong ibon, na madalas ay hindi man lang matapos ang kanyang mga pangungusap ay tunay na pinahahalagahan. Gayunpaman, sa Slumbering Island, si Maggie ay isang walang kabuluhang alagang hayop lamang. Ang realisasyon na ito ay nag-apoy ng isang galit at inggit sa loob ni Ivy. Sinuntok niya ang mesa, itinuturing itong isang pagtataksil. Napunta sila sa lupang ito upang ipakita ang kanilang halaga, upang maunawaan ni Roland ang kanilang kahalagahan. Sa paningin ni Ivy, ang mga combat witch ang pinakamalakas, at determinado siyang patunayan iyon.